Nag-network marketing ako dati, 2009 to 2011. Nasubukan ko pang at some point of my life nag-insurance. Direct selling. Bago ko napunta sa real estate. Anong kaibahan? Sa perspective ko na naranasan ko yung mga yun. Networking dati, maybe baka iba na ngayon, no? Kung halimbawa si Jessica, re-recruiting ko na maging networker. I-demonstrate ko pa sa kanya na magandang opportunity na to, na business, na pwede siyang yumaman dito. Tama? Kaya mahirap mag-recruit sa networking. No? Sa akin, sa experience ko yun, no? Sa bahay, magre-recruit ka ba ng bibili ng bahay? O naghahanap na sila ng bahay? Naghahanap na sila ng bahay. Ang tanong na lang dyan, ikaw ba yung mahanap nila? Ipuposisyon mo na lang yung sarili mo na maging magaling ka na ahente dahil nasa RRCT Realty ka, ang ating purpose dito ay maging magaling ka na ahente. Para pag naging magaling ka na ahente, ikaw yung mahanap ng mga home buyer na yun. Ikaw na yung hahanapin nila. E sa networking, i-demonstrate ko pa sa kanya. Hanggang sa iyan, sige, bibili ka ng products. Diba? Sa insurance, hindi pa open-minded ang mindset ng karamihan tao about insurance sa Pilipinas. That's the reality. Mahirap. Minsan, sising mode ka lang. Tama, Joshua? So, mas mahirap siya ibenta kasi nga, it's a promise. So, ang real estate, it's already a basic need. It's a basic need. Ang housing ay basic needs. So, nandyan na yan. So, mas madali siyang ibenta. Kailangan lang ipoposisyon mo yung sarili mo at maging magaling ka.